Isang pinagpala hapon sa bawat isa. Maulan po ngayong hapon na ito at ang araw na ito ay maulan, pero ganun pa man, tayo po ay patuloy na magba-Bible study at mag-aaral po ng salita po ng Diyos sa mga oras na ito. At patuloy nating pinag-aaralan dito po sa ating Bible study dito po sa Rema Philippines ay yung 7 ways to represent God in the workplace. Amen po. Maganda po ito kasi bilang isang Kristiyano, paano ba natin i-representa ang Diyos sa ating mga ginagalawan? Amen po. Sa ating mga pagkilos at maging sa ating pananalita. Amen po. Sabi nga po rito sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16, kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang ilaw na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Amen po. Ngayon, ang sinasabi niya dyan, na yung ilaw natin, paliwanagin natin ang ating mga ilaw sa harapan ng mga tao. Amen po. At ang sinasabi niya po dyan, na sa halip na yung liwanag nito, na makita nila ang inyong mabubuting gawa. Amen po. Yung mabubuting gawa natin, yung mga ginagawa natin na naluluwalhati, na re-represent ang Diyos sa buhay natin, sa mga ginagawa natin. Amen po. Sabi niya nga dyan, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Amen po. Si Kristo ay liwanag at bilang mga Kristiyano, Christ-like, katulad ni Kristo, nire-represent natin ang Diyos sa ating mga buhay at workplace na ating ginagalawan. At bilang naliwanagan ni Kristo, ilagay natin ang tamang lalagyan ng ating ilawan o tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Sinasabi nga po rito sa Ephesians, basahin ko po sa Ephesians chapter 5 verse 8 to 9, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Verse 9, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Amen? Kumbaga, tayo po na naliwanagan ng Panginoon, ang sinasabi diyan, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Amen po? Na ang buhay natin dapat nandoon na namumuhay tayo sa liwanag ng ating Panginoon sa bawat ginagawa natin. Ano po yan? Sa trabaho man yan, sa school, sa church, sa mga ministry natin. Amen? At maging sa lugar na kung saan nasasakupan natin. Amen? Dapat makita yung liwanag ng ating Panginoon sa ating pamumuhay. Amen? Kasi nire-represent natin ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga rito sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, kaya nga, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Maging maingat tayo kung paano tayo namumuhay. Sabi niya, mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Amen po. Masama ang takbo ng daigdig, pero sinasabi niya rito, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Amen? Sinasabi niya po dyan na masama ang takbo ng mundo. Ang pangit ng takbo ng mundong ito, pero sabi niya yan sa verse 16, samantalahin natin ang bawat pagkakataon na tayo'y makagawa ng mabuti. Amen? Makakarinig tayo ng mga nakakasakit sa atin, may mga makakagawa ng mali sa atin, may mga mapupuna sa pagkilos o pananalita natin, may uusig sa ating pagsunod sa Panginoon. Tapos, pag namumunga ang buhay Kristiyano natin, may mga babato sa atin, pero gantihan natin ng mabuti ang masama.
Amen? Pakisabi nga kung may katabi ka, gantihan mo ng mabuti ang masama. Amen? Kasi sa pagpapakita ng pagganti mo ng mabuti sa masama, nakikita dyan na nire-represent mo ang Diyos sa buhay mo. Amen po? Ayan, ang sinasabi niya po dyan na ang number 3 na ating pinag-aaralan, na 7 ways to represent God in the workplace. Number 3, kindness and compassion. Sabi rito sa Ephesians chapter 4, mababa lang po ako, chapter 4 verse 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kindness. Dapat dito tayo kilala. Kilala tayo sa pagiging mabait. Amen? Sabi nga sa katabi, mabait ka ba? Amen? Dapat kilala tayo sa ating paligid, sa ating ginagalawan, sa trabaho, sa school, lalo na sa church. Amen? Hindi lang dapat sa church tayo mabait. Maging outside the church, dapat tayo po ay makikita sa atin yung kabaitan, yung kabutihan, yung kagandahan ng loob, yung kabutihang loob, mabuting pakikitungo. Amen? Dapat maging sa labas o sa outside ng church, nakikita itong kindness sa ating mga buhay. Amen? Hindi dapat tayo maging palaaway, kundi dapat maging peacemaker tayo. Amen? Dapat tayo ay nagpuproduce ng pagiging yung peaceful ng ating lugar o ng ating mga workplace na ginagalawan po natin. Amen po. Magiging peacemaker o magiging peaceful yung lugar na yun dahil sa iyo o sa atin. Amen po. Kasi dapat kilala tayo na tayo pong mga Kristiyano ay maging kindness o yung kagandahan ng loob. Amen po. Na may share nga po ko sa inyo na actually, hindi ko to alam kung anong taon to nangyari. Nung time na nagdadrive ako papunta kami kala Papa Apollo, do sa Laguna. Ngayon, yung may hindi naman sinasadya na maglilipat ako ng lane at hindi ko napansin na may mabilis pala na van. Ngayon, sa madaling salita, nakat ko siya. Ngayon, nag-sorry naman ako, gumanon ako sa kanya, nagtumango ako, pinakita ko sa kanya na nag-sorry ako, nag-slow down ako. Ngayon, ang problema po, itong driver ng van ay talagang nakikita natin na nakita namin ni Abby talagang hinahamon ako na papahuli siya, tapos patayin niya ako, tapos magre-revolution siya. Talagang gusto niyang makipag-gitgitan sa akin. At ngayon, nag-slow down lang ako, kalma lang, relax lang. At ngayon, imbis na makipag-argue ka, makipag-away ka pa sa kanya, ngayon, pinakita ko sa kanya na ang buhay ng isang Kristiyano ay yung kindness. Amen po? Na imbis na makipag-gitgitan ka pa dahil di mo naman talaga sinadya, nagpasensya ka naman, ngayon, ipakita natin sa ating mga ginagalawan na ang buhay ng isang Kristiyano ay punong-puno ng kagandahan ng loob at kabaitan. Amen po? Ngayon, dapat mabuti lagi tayo makitungo sa ating kapwa. Kahit minsan nakikita mo na mali, nagawa nila sa'yo. Kahit minsan nagkamali sila sa'yo, ipakita natin yung kindness natin. Amen po? Maganda pa din ang kalooban natin, tama pa din ang pagkilos natin. Amen po? Sabi nga, gantihan ng tama ang maling nagawa sa atin. Gantihan natin ng mabuti ang masama. Amen? Kaya mahalaga po ito na yung kindness, at ang sinasabi niya, kindness and compassion. Ang isang set po ng compassion po na ipinakita sa atin ng Panginoon ay ang kwento ng mabuting Samaritano. Amen po? Ngayon, ano ba yung kwento ng mabuting Samaritano? 'Di ba? Nung time na may isang taong nakalumpasay dahil siya ay binugbog at siya ay nakahandusay na sa daan, may dumaan na saserdote. Ngayon nilampasan itong taong ito, sumunod,
dumaan yung Libita, ngayon, nilampasan. Pero may dumaan na isang Samaritano, at itoong Samaritano na to, nagpakita siya ng compassion. Nagpakita siya ng compassion na kung saan, doon sa lugar na dinaanan niya, ipinakita niya yung compassion na tinulungan niya itong taong bugbog na nakahandusay doon sa kanyang daraanan. At ngayon, ang ginawa nito, ginamot niya itong sugat na ito, dinala sa isang bahay panuluyan. Amen? Na ang pagkapakita ng isang compassion, yung bilang isang Kristiyano na yung habag mo, yung compassion, yung habag mo, yung awa mo doon sa tao, na dapat na pwede mo namang lampasan o dahil may gagawin ka pero ipinakita mo yung awa mo na hindi, kailangan ko itong tulungan itong taong ito. Amen? Si Jesus ang nagpakita ng example ng habag sa mga tao. Amen? At kilala natin ang ating Panginoong Jesus sa time na siya ay nakakakita ng isang taong may sakit, yung awa ng Panginoon, yung habag ng Diyos ang laging nasa puso niya, kaya pagkata may sakit ang nadaanan niya, talagang yung binibigay niya yung kagalingan. Amen po. Dapat makita sa ating workplace bilang Kristiyano ang pagmamalasakit sa ating kapwa. Dapat sanay tayong tumulong sa mga tao. Amen po. Kasi kung sanay tayong tumulong, mabilis na tumulong. Amen. Kung nandun yung awa mo, yung habag mo, lalo na sa taong nangangailangan ng tulong, talagang malambot ang puso dapat natin, o dapat nandun yung maging mahabagin tayo doon sa ginagalawan natin na sa trabaho man yan, sa school man yan, sa lugar na ginagalawan natin, o sa lugar na sa kung saan tayo nakatira. Dapat nire-represent natin ng Diyos sa pamamagitan ng kindness natin, o yung pagiging yung mabait at pagiging mahabagin natin sa mga tao. Amen po. Okay, number 4 na sinasabi niya po dito, ang number 4, yung humility and servant leadership. Amen po. Dito po sa Philippians chapter 2, basahin ko po sa inyo, Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Ayan, sabi niya po diyan, Philippians chapter 2 verse 3, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa sa iba. Verse 4, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Amen? Okay, humility. Dapat nandoon yung kababaang loob, yung kaamuhan, na katulad ng ating Panginoon. Sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkilos ng ating Panginoong Jesus, kahit sa time na siya ay pinipigana, sa time na siya ay iniipit na, nakita ng ating Panginoong Jesus yung humility. Amen? Ipinakita ng ating Panginoon yung kababaang loob o yung kaamuhan na walang paglaban, walang pagmamalaki, walang pagmamataas, kundi yung mababa lang. Amen? Sabi nga doon, para siyang tupang dinala doon sa slaughterhouse na kung saan na hindi man lang pumalag, hindi man lang lumaban, kundi nandoon yung kababaan lang na payag lang siya kung ano ang gawin sa kanya. Kasi nandoon yung humility. Ayan, sabi nga dyan, humility, sabi niya po dyan, is the quality of being humble. Yung quality ng being humble. Amen po. Yung humble kasi hindi mayabang eh. Hindi mataas ang tingin sa sarili. Amen? At yung humble, hindi mapagmalaki. Wala man lang kapuwang-puwang sa kanya yung pagmamalaki. Na yung magaling ako, marunong ako, hindi. Yung humble lang, sa bawat ginagawa ng ating Panginoon, mababa lang. Amen po? Sabi niya, hindi glory to me. Amen? Kundi dapat glory to God sa bawat ginagawa natin.
Amen. Dapat sa bawat ginagawa natin, laging sa Diyos ang kapurihan. Laging sa Diyos ang ang kaluwalhatian. Amen po. Sa trabaho man, sa school man, sa ministry, sa ginagawa natin sa church, ang humility o humble ay walang pagmamalaki sa sarili. Sabi nga po diyan, ano man ang ginagawa natin sa trabaho, sa school, sa lugar natin, kahit sa church, laging ang kapurihan at ang kaluwalhatian ay laging sa Panginoon. Amen po. Ang sinabi nga po rito sa James chapter 4 verse 10, sabi niya po diyan, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen? Pag nakita ng Panginoon yung kababaan mo, ang Panginoon mismo ang magtataas sa atin. Humble lang. Amen? At maging mababa lang tayo. Kasi pag nakita ng Diyos yung pagiging humble natin sa harapan niya, at pagiging humble natin sa harapan ng ating kapwa, sa ating mga workplace na ginagalawan, pag nakita ng Panginoon ang pagiging mababa lang natin, ang Panginoon mismo ang magtataas sa atin. Amen? Sabi nga, James chapter 4, verse 10, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen? Kaya nga, sino mang nagpapakababa ay tataas ng Panginoon. At sino mang nagpapakataas ay bababa. Kaya nga, humble lang. Amen? At ang sabi niya diyan, humility and servant leadership. Amen po? Ang servant leadership po ay, sabi niya po diyan, prioritize the fulfillment of the needs of follower. Amen? Yung servant leadership po ay ipinapakita dito na hindi yung sarili niya ang prioritize niya, kundi yung prioritize niya, yung mapulpil, yung maibigay niya, yung pangangailangan ng kanyang follower o ng kanyang tagasunod o yung mabigay niya yung pangangailangan ng mga tao. Amen? Hindi una ang sarili, laging una ang kailangan ng iba. Amen? Ang servant leadership, hindi makasarili. Amen? Walang puwang sa kanya yung laging, ako muna, ako una. Laging una. Laging, ako una. Ako muna. Hindi. Ang servant leadership ay yung inuuna ang iba, ang kapakanan ng iba. Nandoon yung pangangailangan ng iba, mas binibigay niya ito ng priority na ibigay ito kaysa sa unahin niya yung sarili niya. Amen? Kasi pag nakita ng mga tao to na mayroon tayong servant leadership sa trabaho man, sa school man, sa lugar na o barangay o lugar na ginagalawan natin, sa mga kapitbahay natin, pag nakita itong servant leadership sa atin na yung una sila na binibigay mo yung pangangailangan nila kahit minsan wala ka na. Yun po no? Yun yung servant leadership na prioritize mo yung fulfillment ng needs ng mga tao. Amen? Dapat sa ating workplace, sa trabaho, school, lugar, hindi tayo makitaan ng pagiging madamot. Amen? O makasarili. Dapat lagi tayong handa na tumulong at ibigay ang kailangan ng iba o ng ating mga kasama. Amen po? Nandun po na habol palagi natin ang makapaglingkod, hindi yung tayo ay paglingkuran. Amen? Yung habol mo yung ikaw yung makapaglingkod. Yun yung servant leadership na yung makapaglingkod ka, hindi yung habol mo na ikaw ay paglingkuran. Amen po? Ngayon, pag nakita ng mga tao yan, sa ating mga buhay, sa ating mga workplace na ginagalawan, hindi po kaya mag-glorify ang Diyos sa mga buhay natin? Kasi nakikita nila na kahit wala ka na, kahit kapos ka na, pero nandun pa rin yung pagtulong mo sa iba. Amen? Nandun pa rin yung habol mo yung makapaglingkod sa iba, hindi yung ikaw yung paglingkuran. Amen? Hindi kaya mapapurihan ng Diyos sa mga buhay natin? Maluwalhati ang Diyos dahil sa ginagawa natin na
paglilingkod sa mga tao. Amen po. Kaya nga, yung humility, magiging mababa ka lang na tatanggapin mo kahit nakita mo na may tama naman ako may puntos naman ako Pero pag sinasabi nila na hindi, ito yung gusto ko ito yung pinipilit nila na nandun lang yung pagiging mababa mo na hindi ka lumaban. Na sige, para sa kayusan, para sa ikabubuti, nandun yung humble na lang na ibigay mo na lang yung pangangailangan nila na maayos lang. Amen po. Ngayon, kung ibigay ko po sa inyo rito na bilang pagtatapos, sa buhay na ginagalawan natin, nakikita nila ang bawat ginagawa natin. Amen po. Kasi naliwanagan tayo ng Panginoon Nakikita nila yung bawat ginagawa natin. Lagi nila napapansin ang mga ginagawa natin. Sinasabi natin. Kaya maging maingat tayo sa ating pagkilos, pananalita, dahil lagi nating tandaan, nire-represent natin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Dapat bago tayo umaksyon, dapat bago tayo pumilos, lagi nating tandaan, Kristiyano ako at dala-dala ko ang pangalan ng Panginoon. Amen? Sabi rito sa Romans, close ko po rito sa isang verse na ito, sa Roma chapter 12, verse 13 to 21, sabi niya dyan, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin, pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loob. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapaya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Amen po. Huwag tayong padaig sa masama, kundi daigin natin ng mabuti ang masama. Amen? Ulitin ko po, bago tayo kumilos, bago tayo mag-react, o umaksyon sa mga lugar na ating ginagalawan, lagi nating isipin, Kristiyano ako at dala-dala ko at nire-represent ko ang Panginoong Hesus sa buhay ko. Amen? Kasi kung lagi nating iniisipin yan, Kristiyano ako, hindi ako pwedeng makitaan ng wala akong kindness. Hindi ako nila makitaan na wala man lang akong awa o compassion. At bilang isang Kristiyano, dapat makitaan na yung mababa lang ako, kung nandun yung humility ko at yung servant leadership ko. Amen? Kaya ang isang Kristiyano, kumikilos ang isang Kristiyano na nire-represent niya ang Diyos sa kanyang buhay. Dahil tayo ang ilaw ng sanlibutan ito. Ilagay natin sa tamang lagayan ang ilawan o ang ating buhay na makita ng mga taong nakapaligid sa atin na ang Diyos ay buhay sa ating mga buhay. Amen po. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita sa hapong ito. At God bless po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. We glorify your name, Lord, sa hapong ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoon, sa iyong mga salita sa hapong ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil pinapaalalahanan mo kami na sa aming mga buhay, Panginoon, nire-represent namin ang aming Panginoong Hesus sa bawat pagkilos namin, sa trabaho, sa school, maging Lord sa lugar na
kinabibilangan namin, maging sa church. Lord, lagi naming maalala, Panginoon, na ang buhay namin ay isang ilaw na naliwanagan mo, Panginoon, na kung saan dapat naming alalahanin na dapat kaming magliwanag sa mga taong nakapaligid sa amin. Na makita ka sa mga buhay namin. Na ma-represent ka, O Diyos, sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Lord, sa kindness and compassion, Panginoon. Lord, sa humility and servant leadership, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, ma-practice namin ito, magawa namin ito, yung 7 ways, Panginoon, to represent God in the workplace, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos, pagpalain mo ang iyong mga salita sa hapong ito. Purihin ka, Ama, dakilain ka, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po. Ingat po tayong lahat ngayong maulan na ang panahon. Amen po. God bless po sa bawat isa.